Daniel, Kabanata 4. Gumawa si Haring Nebukadnezar ng isang pahayag para sa lahat ng lahi, bansa at wika sa buong daigdig. Ganito ang isinasaad: Kapayapaan nawa ang sumainyo. Buong kagalakang ipinapahayag ko sa inyo ang mga kababalaghan at himala na ipinakita sa akin ng kataas-taasang Diyos. Ang kanyang kababalaghan ay kamangha-mangha at kagilagilalas ang mga himala. Walang hanggan ang kanyang kaharian. Kapangyarihan niya'y magpakailanman. Akong si Nebukadnezar ay panatag at masaganang namumuhay sa aking palasyo. Minsan, nagkaroon ako ng isang nakakatakot na panaginip at mga nakakasindak na pangitain habang natutulog. Kaya ipinatawag ko ang mga tagapayo ng Babylonia upang ipaliwanag sa akin ang panaginip na iyon. Dumating naman ang mga salamangkero, mga enkantador, mga astrologo at mga manghuhula. Sinabi ko sa kanila ang aking panaginip, ngunit hindi nila ito maipaliwanag. Ang kahuli-hulihang nagpunta sa akin ay si Daniel, na pinangalanan kong Belteshazzar, ayon sa pangalan ng aking Diyos, sapagkat sumasa kanya ang espiritu ng mga banal na Diyos. At inilahad ko sa kanya ang aking panaginip. Ang sabi ko, Belteshazzar, pinuno ng mga salamangkero, alam kong sumasa iyo ang espiritu ng mga banal na Diyos, at alam mo ang lahat ng hiwaga. Ngayoy, sasabihin ko sa iyo ang aking panaginip at ipaliwanag mo ito sa akin. Ito ang panaginip ko habang ako'y natutulog. May isang napakataas na punong kahoy na nakatanim sa gitna ng daigdig. Tumaas ito hanggang sa langit, kaya kitang-kita ito ng buong daigdig. Madahon ang mga sanga nito at maraming bunga na maaaring kainin ng lahat. Sumisilong sa lilim nito ang mga hayop at ang mga ibon naman ay namumugad sa kanyang mga sanga. Dito kumukuha ng pagkain ng lahat ng nilalang. Nakita ko rin sa panaginip na bumababa mula sa langit ang isang anghel na nagbabantay. Sumigaw siya ng malakas, "Ibuwal ang punong kahoy na iyan! Putulin ang mga sanga, lagasin ang mga dahon, at isabog ang mga bunga. Itaboy ang mga hayop na nakasilong dito, pati ang mga ibong namumugad sa mga sanga nito. Ngunit huwag gagalawin ang tuod at mga ugat nito. Tanikalaan ito ng bakal at tanso. Bayaan ito sa damuhan sa gitna ng parang. Bayaang mabasa ng hamog ang taong ito at manirahan sa parang kasama ng mga hayop at mga halaman. Ang isip niya ay papalitan ng isip ng hayop sa loob ng 7 taon. Ito ang hatol ng mga bantay na anghel upang malaman ng lahat na ang buong daigdig ay sakop ng kataas-taasang Diyos. Maaari niyang gawing hari ang sinumang nais niya, kahit na ang pinakaabang tao. Ito ang panaginip ko, Belteshazzar. Ipaliwanag mo ito sa akin. Ito'y hindi na ipaliwanag ng mga tagapayo ng Babylonia, ngunit naniniwala akong kayang-kaya mo, sapagkat sumasa iyo ang espiritu ng mga banal na Diyos." Si Daniel, na tinatawag na Belteshazzar, ay nabahala at hindi agad nakapagsalita. Sinabi sa kanya ng hari, "Belteshazzar, huwag kang mabahala kung anuman ang kahulugan ng aking panaginip." Sumagot si Daniel, "Mahal na hari, sa mga kaaway nawa ninyo mangyari ang inyong panaginip. Ang lumaking punong kahoy na nakita ninyo sa panaginip,
tumaas hanggang langit at kitang-kita ng buong daigdig, may makapal na dahon at maraming bungang makakain ng lahat. Sinisilungan ng mga hayop at pinamumugaran ng mga ibon ay kayo po. Kayo ang lumakas at lumaking puno na abot sa langit na ang nasasakop ay hanggang sa magkabilang panig ng daigdig. Ang bantay na inyong nakita ay isang anghel mula sa langit. Sinabi niyang, ibubuwal ang punong kahoy at sisirain, ngunit iiwan ang tuod nito at lalagyan ng tanikalang bakal at tanso. Sinabi pa niyang, ito'y pababayaang mabasa ng hamog at makakasama siya ng mga hayop sa parang at paparusahan sa loob ng 7 taon. Ito po ang kahulugan, mahal na hari. Iyon ang hatol sa inyo ng kataas-taasang Diyos. Itataboy kayo sa parang at doon kayo maninirahang kasama ng mga hayop. Kakain kayo ng damo tulad ng baka. Sa kaparangan kayo maninirahan at 7 taong paparusahan hanggang sa kilalanin ninyong ang kaharian ng tao'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos at maibibigay niya ang kahariang ito sa sinumang kanyang naisin. Ganito naman ang kahulugan ng tuod na naiwan sa lupa. Maghahari kayong muli sa sandaling kilalanin ninyo na lahat ng tao'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya, mahal na hari, dinggin po ninyo itong ipapayo ko. Tigilan na ninyo ang inyong kasamaan at magpakabuti na kayo. Huwag po kayong maging malupit sa mahihirap na mamamayan upang manatiling payapa ang inyong buhay. Lahat ng ito'y naganap sa buhay ni Haring Nebukadnezar. Lumipas ang 12 buwan mula nang ipaliwanag ni Daniel ang panaginip. Minsan, namamasyal ang hari sa hardin sa bubong ng kanyang palasyo sa Babylonia. Sinabi niya, talagang dakila na ang Babylonia. Ako ang nagtatag nito upang maging pangunahing lunsod at maging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan. Hindi pa siya natatapos sa pagsasalita ng isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Haring Nebukadnezar, pakinggan mo ito. Aalisin na sa iyo ang kaharian. Ipagtatabuyan ka sa parang at doon maninirahan kasama ng mga hayop. Kakain ka ng damo tulad ng baka. 7 taon kang mananatili sa gayong kalagayan hanggang sa kilalanin mong nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang kaharian ng mga tao at maaari niyang ibigay ito kanino man niyang naisin. Nangyari agad kay Nebukadnezar ang sinabi ng tinig. Itinaboy siya sa parang at kumain ng damo tulad ng baka. Nabasa siya ng hamog. Humaba ang buhok niya na parang balahibo ng agila at ang kuko ay naging tila kuko ng ibon. Pagkatapos ng takdang panahon, akong si Nebukadnezar ay tumingala sa langit at nanumbalik ang dati kong pag-iisip. Dahil dito, pinuri ko at pinasalamatan ng kataas-taasang Diyos, ang nabubuhay magpakailanman. Ang kapangyarihan niya'y walang hanggan, ang paghahari niya'y magpakailanman. Lahat ng nananahan sa lupa ay walang halaga. Ginagawa niya sa hukbo ng langit anumang naisin niya. Walang maaaring mag-utos sa kanya ni makakatutol sa kanyang ginagawa. Nang manauli ang aking pag-iisip, nanumbalik din ang aking karangalan at kapangyarihan. Muli kong tinanggap ang aking mga tagapayo at mga tagapamahala, at ako'y naging higit na dakila
at makapangyarihan kaysa dati. Kaya akong si Nebuchadnezzar ay nagpupuri ngayon at nagpapasalamat sa Hari ng Kalangitan sapagkat lahat ng gawa at tuntunin niya ay matuwid at makatarungan. Ibinabagsak niya ang mga palalo.